Oo, tapos si Dr. Herbosa nangatwiran din for health reasons. Tapos ngayon si Dr. Pujalte for health reasons. Kaya ang kasabihan ngayon, warning, becoming a DOH secretary is dangerous to your health. Tama ka dyan, may katwiran ka talaga. Pastil. Sir Ted, nakakatuwa man yan pakinggan, pero parang yan ang totoo. Oo, no? Pastilan mga kadonatics. Baka akala ko ba ang cigarette smoking dangerous to your health? Kawawang Pinky Lacson mga kadonatics. Grabe, iba din pag bumanat itong si Senator Pia Cayetano. Anong sinabi niya today? No, kahapon mga kadonatics, ito. Ay nako, ang pahayag ni Ping Lacson, sabi niya ng isang araw, okay, August 9, aside from Alan's 6.7 billion pesos, PIA also had 4.7 billion pesos budget insertions in 2025. Okay, si Pinky Lacson ang nagsabi. Anong banat ni Senator Pia Cayetano? Ayan, wag ako, tigilan mo ako bakla. Head on. Okay, tumpak talaga bakla tong si Lacson mga kadonatics. Si Pia mismo na nagsabi, grabe obsession mo sa minority. May insertion yung mga kasama mo. Yun ang unahin mo para hindi kayo masyadong halata. Senator Pia Cayetano, August 10, 2026. Baklang Lacson. Ayon. Ano kaya ang magiging reaksyon nila mga kadonatics pag mag-meet sila sa hallway? Okay lang yan dyan sa hall nila mga kadonatics. Pwede yung makipagplastikan, pero sa hallway, kakaiba talaga. Kasi, magkatitigan yan mga kadonatics. Baklang Lacson. Okay. So, from now on mga kadonatics, hindi na natin tawaging Pinky Lacson, kundi Baklang Lacson. May source naman tayo mga kadonatics, si Senator Pia Cayetano, kaya okay lang. At eto, okay, bago lang kaka-announce ng isang araw mga kadonatics na may acting secretary na yung DOH, Department of Health, na si Dr. Pultahe. Hindi nga lang nakaabot ng 3 araw mga kadonatics. Nag-resign agad, bumitiw agad sa pwesto. Ay talaga naman, grabe pa yung sabi ni Marcos Jr. na eto na talaga ang pinaka-competent, reliable na magiging DOH secretary. Well, ginawa mo na siyang acting secretary mga kadonatics kasi nag-resign yung si Herbosa, if I'm not mistaken. Okay? Yung dating secretary dahil daw kuno sa health issue, which we wonder mga kadonatics na ayaw na talaga nila sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Ay grabe talaga, sobrang dami ng issue sa DOH mga kadonatics, kaya hindi niya na nakayanan, bumitaw. Ngayon, iyang araw pa lang bumitaw agad. Why? Eto, grabe yung pahayag dito kay Ted Filon mga kadonatics, panoorin natin. At sila po'y nag-alak sa ika nila tamang choice ng Pangulo sa paghiram po kay Ginoong Pujalte bilang kalihim ng kagawaran po ng kalusugan. Pero hindi man lang po nag-iinit sa kanya pong posisyon. Agad daw po nag-resign kahapon. Yan po ang announcement ng Malacanang dahil daw po sa isyong pangkalusugan. Puro na lang ganun mga kadonatics ang announcement, di ba? Ang lahat ng nagbitiw sa Cabinet Secretary ni Bongbong Marcos ay may health issue daw kuno mga kadonatics. Grabe talaga, no? Reasoning. So hindi man umabot ng 1 buwan at ngayon po meron ng bagong DOH Secretary, Acting Secretary. So mali sa pala yung katauhan po tatlo. naman. Okay, so umabot ata ng 3 araw mga kadonatics. Okay, I'm mistaken. Pero if I'm not mistaken, siguro mga 1 week. Nito pong si Dr. Edwin Mercado na kasalukuyan din pong PhilHealth CEO. No? Okay, sige. So, good morning sa iyo, Ma'am Christy. Yes, good morning, Manong Ted, at good morning sa lahat po nakikinig sa atin ngayon at kay DJ Chacha din po. Anyari? Yun din po ang tanong namin, Sir Ted. Anyari, hindi pa uminit ang puwet.
Bigla na lang. Hilaw pa yung kanin ay Kinain na. wala. Kinuha na sa kaldero. Well, ano ang inyong reaksyon dito sa pangyayaring ito muna? Tawang-tawa si Christy Dunguines. Kami din po, nagulat din po kami, Manong Ted, actually. Kasi nga, inaasahan po natin dahil nga po ay binalita naman po, pinaalam sa publiko na ito na po yung bago nating acting DOH Secretary. Kahit na sabihin natin acting DOH Secretary po, sana naman po nagtagal, no? So, hindi kasi din namin, kami din po ay nagtataka dahil nung kay Herbosa, health issue din. So, sa kanya health issue, which is hindi natin kino-question kasi syempre siguro sa katandaan na rin ng ating katawan, talagang nangyayaring ganun. Pero hindi natin alam kung anong behind the back, kung ano talaga yung nangyari. Oh, di ba? Di ba? Sigurado ayaw na ayaw. Nakita siguro nila mga kadonatics yung problema sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Kaya tinaray nila ng mga kadonatics. Sabi nga, test the waters, maybe malalim or hindi. Di ba maganda ang inyong maganda ang inyong expectation dito kay Dr. Puhalting kasi ika ninyo, alam niya ang problema ng health workers at siya ay matagal na nga nangangasiwa diyan sa orthopedic, no? Yes po. Pero inaasahan nyo ba yung maagang mga issue na ipinukul kaagad sa kanya? Kesyo nag-aalya sa casino, kesyo umano ay mayroong pinapabura na supplier ng tuberculosis drugs, mga ganong usapin? Ayun nga po ang mga nadidinig po natin sa mga balita na ibinabato po sa kanya. Okay. So, aside sa pamumuno ni Bongbong Marcos, mga kadonatics, sobrang dami ng mga cabinet secretaries noon ang nag-resign. Magaling talaga pumili itong si Bongbong Marcos, no? May issue din pala yung itong si Dr. Pultahe. Magaling. Pag may mga anomalya, pasok ka sa kabinete ni Bong Marcos. Alam naman po natin kasi hindi yan lingid sa atin, parang nakikita natin yung mga sequence na gano'n na kung pro-people ka, nangyayari ay nagkakaroon po ng mga issues na ganyan. So, ang amin lang, bakit hindi kayang panindigan mo na bigyan ng chance yung tao na ipakita kung ano talaga yung kaya niyang gawin. Kahit sasabihin po natin, alam po namin, 63 years old na si Dr. Puhalte po. Pero kaya nga kung ika nga maging Secretary of Health siya ng 2 years, mahaba-haba din po yung panunungkulan kahit paano. Pero nangyari nga po, naging ganyan, nagkagulatan din po kasi kahit kami po, di po ba kahapon ng hapon lang po yan, in-announce ulit ng Malacanang na may bagong department secretary na po. Alright, well, sabi nga, kung yan talaga ang desisyon niya, dapat nating igalang, lalo na kapag ang kinakatwiran, kalusugan, no? Regardless Yes kung... po, opo. Ganito, ano naman ang take ninyo dito sa appointment ni Dr. Edwin Mercado? I think there is something, mga kadonatics, beyond that na, dahil sa kalusugan bumitaw ako. In the first place, okay? Hindi mo tanggapin yung responsibility na yan kung alam mo sa yung sarili, mga kadonatics, na may pinagdaanan ka na or na hindi maganda as far as health is concerned. Di ba alam mo na yan, mga kadonatics? Ay, di ko to kaya. Mas stress ako. Baka lalala pa yung nararamdaman ko. Ngayon, ilang araw lang bumitaw ka agad dahil sa health issue. I don't think health issue talaga dito, mga kadonatics. Di ba? Alam mo na Wala talaga. Kasalukuyan siya ang PhilHealth, pero yung taga PhilHealth daw naman, ang bagong uupo ay itong si Beverly, no? Si Doktora Beverly Lorraine Ho naman. Sige, dito na tayo muna kay Dr. Edwin Mercado. Anong take nyo rito?
Opo, sa amin naman po, wala naman po kaming magagawa at kung sino po yung i-appoint at napili po ng presidente, talagang ganun ang panapanahon lang, ika nga. Pero sa amin, talaga lang bang ang tinatanong po namin, talaga po bang ang mga experiences ni Dr. Mercado ay kayang mag-translate sa matibay at matatag na public health system? Na ilalagay po ba niya unang-una ang mga pangangailangan ng pasyente at health workers, o ito po ay magpapatibay ng healthcare system ng mga private institution o mga business interest ang mananaig. So kasi alam naman po natin, pero hindi natin siya hinuhusgahan sa ngayon. Wala tayong ganon. Ang amin lang, question lang din po yun na hanggang ngayon kasi alam naman po natin na galing siya sa mga practice po ni Dr. Mercado, hindi siya natin hinuhusgahan. Ang mga practices po kasi niya nasa private lahat. So para wala siyang, alam din natin na ang PhilHealth insurance po, so hindi rin ito pampubliko. So health insurance po ito. So ang lahat po ng ito ay naglalaro sa isip po natin. Galing talaga pumili nitong si Bongbong Marcos. Sobrang galing, mga kadanatics. Bilang mga manggagawang pangkalusugan. Oo. So yun po yung yun yung tinatanong din po namin na kaya niya o magiging maayos o magiging matatag kaya ang public healthcare system sa pamumuno niya. So ganun din po. Ito bang si Dr. Pujalte na kaugnayan na ng Alliance of Health Workers man lamang? Kasi di ba ang inyong hinihingi nung una dialogue kaagad, di ba? Para malaman natin ang programa ng uupo at saka kung ano ang inyong kahilingan. Nagkaroon ba kayo ng dialogue, Chance? Actually po, we are planning, Manong Ted. Kaso lang, nagpaplano pa lang po kami. Ay wala na po siya sa Department of Health. Okay. Actually, Ganyan kabilis. naggagawa na po kami ng letter, may intent letter kami to have dialogue with our new dapat acting secretary na si Dr. Pujalte. Pero nagulat lang din po kami dahil yun, wala. So wala na po. Sige, pero ngayon siguro yung sulat nyo, babaguhin nyo lang yung pangalan dito kay Dr. Mercado. Hingi rin kayo ng kaukulang dialogue para sa Alliance. Yes po. Ganun po ang gagawin po natin. At kahilingan lang din po sana namin sa kanya, manatili po siyang maging transparent din po, kagaya din po sa kahilingan natin sa dating pinalitan niya si Dr. Pujalte po. Na sana maging open naman siya sa i-involve niya ang mga mamamayan at mga healthcare workers sa lahat ng bagay na ang issue ay health po. Correct. Okay, so yun ang inyong panawagan kay Dr. Edwin Mercado. Dito naman kay Dr. Beverly Lorraine Ho. Ano ang inyo pong kaisipan dito sa appointment niya bilang CEO ng PhilHealth? Wow, CEO. Sa amin naman din po, ganun nga po ang sinasabi namin, kapareho lang din po na kay Dr. Mercado, dahil yun po ang gusto at ang mangyari at napili ng ating presidente, wala rin naman po kami magagawa kung sino po yung uupo nila. Ang tanging kahilingan din po namin, the same lang din po kay Dr. Mercado, maging transparent siya kasi nung panahon nung 2025, hindi po ako magkamali, nag-letter po kami kay Dr. Mercado po para magkaroon po ng dialogo with regarding po sa PhilHealth, lalo PhilHealth Share, PhilHealth na lahat po ng mga nakapasok po dito na mga guidelines, mga patakaran sa PhilHealth na gusto po nating sana talakayin kay Dr. Edwin Mercado. Pero hindi po kami nabigyan ng pansin. Nako. Sigurado ba kayo na yung sulat nakarating sa kanya? Ayun din po. Sa ngayon po, inaalam ko rin po sa national kasi pinapa-retrieve ko po ngayon yung letter po na yun. Kung sino po yung nag-receive, kung saan po nakarating ang letter. Yun po, yun isa din po yun. So mahirap din po maghusga kasi hindi rin po natin alam. Ika nga, maraming dadaanan ng letter bago makarating din po kay Dr. Mercado. Pero yun nga po ang ano din natin kasi taon na rin po ang binilang So parang nabaliwala po yung letter. Sige, so dito naman kay Dr. Lorraine, Beverly Lorraine Ho,
Ano ang inyong inaasahan sa kanya? Again, baka nakikinig lang sila sa ating programa, pati dito kay Dr. Edwin Mercado. Unahin ko lang si Dr. Beverly Lorraine ho. Wala na kaming inaasahan. Basta appointee ni Bongbong Marcos, mga kadonatics, wala ka talagang aasahan. Sino bang magaling na kabinete ngayon sa Marcos administration? Sa DPWH? OFWs? Puros questionable ang lahat, mga kadonatics. Saan? Sa agriculture? Pastilan, samot. Di ba? Ay, nako. Iba talaga, no? Ang magagawa ng isang leader, mga kadonatics, connected. Kung ano yung puno, ganun din pala yung mga bunga, mga kadonatics. What I mean bunga is mga kabinete. Mga adapted bunga. So, inaasahan din po natin, yan nga po ang sabi ko kanina po, inaasahan po natin na maging open po sila. I-involve po nila ang ang Alliance of Health Workers o yung mga manggagawang pangkalusugan. At kailangan po siguro bago magpatupad ng mga batas o alituntunin kung ano mga patakaran, siguro po kailangan i-konsulta sa mga stakeholders in public para po hindi po mangarag yung mga tao. Lalo na po kami, hinihingi po namin kay Doktora ko na ang suporta din po bilang siya isa ding health worker, so suporta sa mga manggagawang pangkalusugan at gawing center po yung uunahin yung kapakanan ng mamamayan at ng mga manggagawang pangkalusugan po. Lalo higit sa sa mga alam natin, marami din po mga benepisyo na kakapaloob po sa PhilHealth po. Okay, ano ang tunog dito o pakiramdam ng Alliance sa mga usap-usapan na may mafia sa DOH? Kami yung mafia doon sa bidding ng mga gamot, doon sa bidding ng mga health centers, and then kapag hindi ka sumunod doon sa mafia, ipaproject ka, sisiraan ka. Meron ba kayong ganung mga narinig? Actually, mga kadonatics, noong nakaraang taon, nabulgar na yung mafia dyan sa DOH. At least, in connection to the hospitals, mga kadonatics, na, ang ginagawa nila is, like for example, inadmit ka ng ganitong klaseng sakit, mga kadonatics. Hindi malala, just an ordinary sakit. Pero, nung i-report na nila, para kukuha sila ng budget, ay, grabe, malubha yung sakit mo, mga kadonatics, hindi basta-basta. Ang simpleng ubo lang, nagiging pneumonia na doon sa kanila. Ang simpleng lagnat, mga kadonatics, ay nagiging malaria na sa kanila, mga kadonatics, sa kanilang report. Na bulgar yan. Grabe talaga. So, pag i-report ng ganun, mga kadonatics, mas malaki yung budget na makukuha nila patungkol sa sakit na yan. Pag lagnat-lagnat lang, simple medicine. Pag mas malala, mga kadonatics, mas malaki yung budget. One patient pa lang yan. Ang daming mga pasyente. Kakaiba. Alam naman po natin, parang pangkaraniwan na po atang mga issues yan sa Pilipinas. Kasi alam natin po, kasi kung may nasasagasaan, may aalma. Lalo na po kung ang mga nasasagasaan hindi nila kayang bitawan at hindi nila kayang tangkapin na nasagasaan po sila. Siguro dahil alam naman natin nagkaroon po ng balasahan nung naupo si Dr. Pucalte. So hindi natin, wala tayong proof na pinanghahawakan, pero sa pantahan lang po namin na Alliance of Health Workers, kasi na-experience na po natin yan siguro experience na yan natin kahit hindi man sa Department of Health, kahit sa ang departamento, basta nagkaroon po ng sagasa, basta nagkaroon ng parang ang pakiramdam ay na personal, ganun ang nangyayari po. So naghahalungkat ng mga baho, ng mga noon-noon pa o mga baho na nangyari noong panahon ng mga kasalukuyan na kaupo at ganun po talaga, gagawa ng issue hanggat maaari. So kung ikaw naman, alam mong ayaw mo na, o ako siguro, kung akong nasa posisyon, ayaw ko na ng gulo, ayaw ko na ng ano pa, bakit kailangan ko pang stressin ang sarili ko? Better than that, bibitaw ako. Oo. Pangilan na itong si Dr. Mercado? Si Dr. Jerry, no? Naalala ko yung nag-OIC. Siya ba yung pinalitan ni Dr. Herbosa?
Pang-ilan na ito? Oo, pero hindi pa actually siya naging, alam ko, ano lang din po siya. OIC. Parang OIC, si Doktora Berhere po. Tapos, si Dr. Herbosa na. Wala talaga. Alam ko po, Dr. Herbosa na po. Oo, tapos si Dr. Herbosa nangatwiran din for health reasons. Tapos ngayon si Dr. Pujalte for health reasons. Kaya ang kasabihan ngayon, warning, becoming a DOH secretary is dangerous to your health. Tama ka dyan, may katwiran ka talaga. Pastil. Sir Ted, nakakatuwa man yan pakinggan, pero parang yan ang totoo. Oo, no? Pastilan mga kadonatics. Akala ko ba ang cigarette smoking dangerous to your health? Pagiging DOH secretary pala. Pastilan, nako. Ano kaya ang anomalya dyan na hindi nila kayang masolusyonan mga kadonatics? Siguro nung nakita nila na ganito kalaking problema na, systematic na yung mafia, na hindi na basta-basta ma-solve ng isang sekretary lang mga kadonatics. Kaya siguro bumibitaw na sila. Kaya wala talagang magawa. Pag ang ganyang klaseng pangulo meron tayo mga kadonatics, wala talagang magawa. DOH, Department of Health, PhilHealth, may problema mas malala. Lahat mga kadonatics malala sa Pilipinas. Well, anyway, Mga ganito pangyayari. And well, anyways, sabi nga ninyo, let's give them the benefit of the doubt, no, sa kanilang performance sa remaining months ng Marcos Jr. administration. Sige, salamat. Remaining months. Well, mukhang pagod nata din si Ted Filon makinig sa mga problema ngayon mga kadonatics under Marcos administration. Okay, count the months na. Well, anyway, thank you so much and God bless you. Ingat palagi and comment down below. Like and subscribe mga kadonatics. Bye-bye.